Magandang umaga sa lahat. Kami nga pala ang Pangkat-4 at sa umagang ito ay aming ire-report sa inyo kung ano ba ang mga paraan sa pagbuo ng isang maikling pananaliksik sa mga napapanahong isyu. Kabanata 1. Ang suliranin at ang kaligiran nito. Panimula, Introduksyon Nasyonal. Ito ay isang maikling talatang kinapapaluban ng pangkalatang pagtalakay ng paksa. Dito, tinatalakay ang mga sagot sa tanong at ano, bakit? Ano ba ang tungkol sa iyong pinag-aaralang paksa? At bakit kailangan na itong pag-aaralan? Halimbawa, paksa, Information Technology. Daan sa mga bagong panahon. Rasyonal, bago sumapit ang Information Technology, katakatakot na pasakit at paghirap ang dinanas upang makatanggap ng mapagpadala ng mensahe. Ilang araw o buwan ang kailangan lumipas bago matanggap ang liham. Kontento na rin sa isang beses na makapag-usap dahil mahal ang overseas long distance. So makatuwid, mabagal ang paraan ng komunikasyon. Sa paglipas ng panahon, tila ang Mindanao ay naging Quiapo at ang Hong Kong ay Divisoria. Kaunting pihit lang sa computer ang konektado ka na sa kabilang bahagi ng mundo. Ay pagkataon na ngang makausap o makita ang isa't isa sa screen ng computer. Ang lahat ng ito ay dahil sa teknolohiya. Okay, magaling, maayos ang iyong pagkakabasa. Sa panimula o introduction o rasyonal, dito ipinapakilala ang iyong topic o pagsasalaysay na kung saan ipinapakita dito kung ano yung suliranin at kung ano, bakit at bakit pa ito kailangang pag-aralan. Ang bahagi, paglalahad ng suliranin. Sa bahaging ito nakalagay ang sanhi o layunin kung bakit isinasagawa ang pag-aaral. Tinutukoy rin dito ang mga pangunahing suliranin na nasa anyong patanong. Ito ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng pananaliksik. Ito ang focus o sentro ng pag-aaral. So sa pangalawang bahagi, paglalahad ng suliranin, sa bahaging ito, dito natin malalaman ang sanhi at layunin kung bakit ginawa ang pananaliksik at kung ano ang mga solusyon sa mga problemang kinakaharap at kung ano ang solusyon dito. Halimbawa, ang pag-aaral na ito ay may layuning mabatid ang antas ng pagtanggap sa paggamit sa disensyong rubrics bilang pamatayan sa pagmamalkas sa mga piling gawain sa Pilipino ng mga guro sa University of Rizal System, taong pang-akademiko 2014 to 2015. Ano nga ba ang mga layunin nito? Ang layunin nito na sagutin ang sumusunod na katanungan. Una, ano nga ba ang mga layunin nito? Una, ano ang profile na responde ayon sa edad, kasarian, katayuan sa buhay bilang ng tao sa pagtuturo at kwalifikasyon edukasyonal. Pangalawa, ano ang antas ng pagtanggap sa paggamit ng rubrics bilang pamantayan sa pagmamarkas sa mga pilang gawain sa Pilipino ng mga guro sa University of Rizal System ayon sa edad, kasarian, bilang ng tao sa pagtuturo at kwalifikasyon edukasyon batay sa disenyo, kalinawan, kaangkupan at kasangkapan. Tatlong bahagi, kahulugan ng katawagan. Binibigyang kahulugan ito ang mga salitang mahalaga o piling na ginagamit sa pananaliksik. Sa bahaging ito, inilalagay ang mga piling salita na ginagamit sa pananaliksik at binibigyang kahulugan. Halimbawa, upang lalong maunawaan ang mga katawagan, ginagamit ang konseptual na kahulugan sa pag-aaral na ito. Batayan, ito ay bagay na pinagsasaligan o sinusunod. Asignaturang Pilipino, ito ay tumutukoy sa mga bagay-bagay na makaugnay sa baralya, mga uri ng pananalita at kahit na ang mga mahalagang pangyayari sa ating bansa gamit ang wikang pambansa bilang medium ng instruksyonal sa pagtuturo. Guro, ito ay taong nagtuturo o taong naghahanap buhay o propesyon sa pagtuturo. Kaalaman, ito ay kahayahang nakukuha ng isang tao sa paggamitan ng karanasan o pag-aaral. Tayang konseptual. Nakasaad ang teoryang pinagbabatayan ng pag-aaral. Halimbawa, ang pag-aaral na ito ay gumagamit ng teorya ni Thorndike na tinatawag na connectionism theory kung saan nakapaloob dito ang law of effect na nagsasaad ng the more justifying the result of the particular reaction, the better the action. The law applies to any repeated trial or error experiment to an individual. Sinasabi na ito ay sinasagawa sa anumang bagay o pagsubok na hindi na pagtagumpayan ng isang individual.
Ito ay may kinalaman sa pag-aaral ng mga mananaliksik sapagkat ang rubrics ay instrumentong ginagamit ng mga guro bilang batayan sa kanilang pagmamarka. Naihalintulad ito sa law of effect sa kadahilanang ito ay tumutukoy sa pag-alam ng kalakasan maging kahinaan ng isang individual. Dito, nagkakaroon ng batayan kung paano iwawasto ang bagay na hindi napagtagumpayan. Saklaw at limitasyon ng pag-aaral. Dito nakasaad ang lawak at limitasyon ng pinag-aaralan. Halimbawa, ang saklaw ng pag-aaral ay limitado lamang sa pagbatid sa antas ng pagtanggap sa paggamit sa dinedesenyong rubrics bilang pamantayan sa pagmamarka sa mga piling gawain sa Pilipino ng mga guro sa University of Rizal System taong pang-akademikong 2014 and 2015. Ang pag-aaral na ito ay sinasagawa sa iba't ibang campus ng University of Rizal System na may kursong edukasyon, na ang katanungan ay limitado lamang tulad ng profile na nakatatugon ayon sa edad, kasarian, bilang ng taon ng pagtuturo at kwalipikasyong edukasyonal batay sa kategorya ng rubrics tulad ng disenyo, kalinawan, kaangkupan at kasapatan. Kabanata 2. Metodo ng panaliksik. Disenyo ng panaliksik. Nalilinaw sa bahaging ito ang ginamit na disenyo ng panaliksik. Halimbawa, pamaraan ng panaliksik. Ang mga panaliksik ay gumagamit ng deskriptibong paraan sa pag-aaral na ito upang mabatid ang antas ng pagtanggap sa paggamit ng disenyo, rubrics, bilang pamantayan sa mga piling gawain sa Pilipino ng mga guro sa University of Rizal System taong pang-akademiko 2014-2025. Ayon kay Javer 2005 na binanggit ni Danaw, ang deskriptibong panaliksik ay kinapaluuban ng pagpaliwanag, pagtatala, pag-aalanisa, interpretasyon at kadalasang sumasaklaw sa pagkukumpara at pagtutulad, pagdiskubre sa mga sanhi at bunga ng mga kalagayang nagaganap sa mga bagay at pangyayari sa kasalukuyan. Layunin ng pag-aaral na ito na makapangalap ng mga tamang datos o impormasyon upang mapatunayan ang nasabing pag-aaral. So, ang disenyo panaliksik, dito ay pinapakita sa halimbawa na ito ay nalilinaw na disenyo ng isang panaliksik. Respondente. Dito inilahad ang eksaktong bilang ng mga sumagot sa inahandang questionnaire survey. So, dito inilagay kung ilang respondent or kalahok ang gagamitin sa panaliksik. Halimbawa nito is kalahok sa pag-aaral. Ang kalahok sa pag-aaral ay ang mga gurong nagtuturo ng Pilipino sa iba't ibang campus o University of Rizal System na may kursong education. So, meron tayo ditong 8 universidad. Una is Papela, meron tayong 2 na respondent. Tanay, meron tayong 2 rin. Morong, meron 3. Agono, meron rin 3. Antipolo, meron rin 3. Taytay, 3. Cainta, 1. Rodriguez, 4. So, ang kabuuan natin na respondent ay 21. Pangatlo, instrumento ng pananaliksik. Dito nakikita ang mga ginagamit ng instrumento sa pag-survey ng mga respondent katulad ng paggamit ng questionnaire. Ang mga instrumento ginagamit sa pagsasagawa ng survey ay mahalaga upang makalap ang tamang impormasyon mula sa mga respondent. Narito ang ilang mga instrumento na ginagamit sa pagsasagawa ng survey. Disenyo, kalinawan, kaangkupan, kasapatan. Na kung saan maglalagay lamang ng check ang mga respondent. Ika-4, treatment ng mga datos. Nakalagay dito ang simpleng estadistika ng mga nakuhang datos galing sa responde. Ang treatment ng mga datos ay dito mo makukuha ang mga responde ng mga tao. Halimbawa na lamang ay mayroon kang interviewin ng isang tao kung ilan sila sa kanilang bahay
ilang babae at lalaki at kung ano pa para makuha mo ang kanilang datos. Mayroon kaming mga halimbawa. Ang istikang ginagamit upang mabatid ang antas ng pagtanggap sa paggamit ng rubrics bilang pamantayan sa pagmamarka sa mga gawain sa Pilipino ng mga guro sa Pilila Rizal ay ang mga sumusunod. Suliranin 1. Upang malaman ang pasariling datos o proyal ng mga responde ayon sa edad, kasarian, katayuan sa buhay bilang ng taon sa pagtuturo at kwalipikasyong edukasyonal ay ginagamit ang frequency at percentage rank. Suliranin 2. Sa pagsusuri sa antas ng pagtanggap sa paggamit ng rubrics bilang pamantayan sa pagmamarka ng mga guro, ginagamit ang mga pananaliksik ang mean rank gamit ang iskala ni Likert. Kabanata 3. Pagsusuri at interpretasyon ng datos. Konklusyon. Batay sa komprehensibong paglilagom ng datos na ang mga sumusunod na konklusyon ay nilahad. Una, hinggil sa pansariling datos ukol sa kasarian. Higit na nakararami ang gurong babae. May edad na 35 taong gulang pataas, nagtuturo ng 16 na taon pataas at may masteral unit at masteral degree. Pangalawa, mataas ang antas na pagtanggap ng mga guro sa disenyong rubrics sapagkat nakikita nila na maayos at nakatutulong ito bilang pamantayan sa pagmamarka ng mga gawain sa Filipino. Kabanata 4. Paglalahad ng resulta ng pananaliksik. Paglalahad ng resulta ng pananaliksik. Dito inilalahad ng isa-isa at malinaw ang mga naging kasagutan sa bawat suliranin o tanong o layunin na binibigay sa simula ng pananaliksik. Kung noong simula o introduction, ipinakilala ang suliranin na sa ibang bahagi naman, ipinakita ng mga respondante kung ilan ang datos na kanilang nakuha. Dito naman sa Kabanata 4, dito ipinapakita kung ano ang resulta ng kanilang pananaliksik upang makapagbigay kalinawan sa kanilang mambabasa. Batay sa isinagawang pag-aaral ng antas ng pagtanggap sa paggamit ng disenyong rubrics, binigyang diin ang mga sumusunod. Una, profile ng respondente. Nakapaloob dito ang hinggil sa kanyang kasarian, hinggil sa kanyang edad, hinggil sa bilang ng taon sa pagtuturo, at hinggil sa kwalifikasyon at edukasyonal. Pangalawa, antas sa paggamit ng disenyong rubrics. Kabilang dito sa disenyo, kabilang sa kalinawan, sa kaangkupan at sa kasapatan. Kabanata 5. Paglalagom, rekomendasyon at konklusyon. Sa kabanatang ito, inilalahad ng mga mananaliksik ang kinalabasan o nagiging resulta ng isinagawang pananaliksik. Ang natuklasan, lagom, konklusyon at rekomendasyon ay ilalahad. Layunin rito ang magbigay ng isang buod o lagom ng kabuuan ng aming pag-aaral, malinaw na konklusyon sa mga natuklasan, at mga praktikal na rekomendasyon para sa mga kahinatnan at mga susunod na hakbang na maaaring batay sa pananaliksik. Magaling! Pagkatapos ng pagsasagawang introduksyon at pagpapakilala ng metodo ng pananaliksik at pagsusuri at interpretasyon ng datos at paglalahad ng resulta, tutungo naman tayo sa Kabanata 5 na kung saan magbibigay ka na ng rekomendasyon at konklusyon patungkol sa iyong isinagawang pananaliksik. At dyan nagtatapos ang aming isinagawang pagre-report patungkol sa pagbuo ng isang maikling pananaliksik sa mga napapanahong issue. Muli, kami ang pangkat-4 at naway marami kayong natutuhan sa aming mga pag-aaral sa inyo sa mga sandaling ito. Maraming salamat.